Hallelujah, 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 Hallelujah. Hirap kaisa ni Kristo ay kapalarang totoo, kaloob ng Espiritu. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit kay sa kanyang guro at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahin ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinatawag nilang Beelzebul, lalo nilang aalimurain ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o lihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, uulitin ko sa liwanag. Ang binubulong ninyo ay inyong ipagsisigawan. Huwag niyong katakutan ng pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 pera? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo bilang lahat, kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magkatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay kakatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po mga kapatid, na araw na ito ay ating pong ginugunita si San Benito o si Saint Benedict. Si Saint Benedict po, siya po ay patron ng buong Europa at siya po ang ama o father of Western monasticism. Meron po siyang kapatid. Sino po ang kapatid niya? Si Saint Scholastica. At ano po ba ang saysay? Bakit ba natin kailangang ipagdiwang ang kanyang kapistahan? Halaw din po sa mga pagbasang ating napakinggan sa misang ito. Una, ang tinuturo po sa atin mga kapatid ng aklat ni Propeta Isaiah sa unang pagbasa ay ukol sa buhay ni San Benito ay ito. Panawagan sa atin ng Diyos sa kabanalan. Banal po ba kayo? Banal ba kayo? Sige nga, itaas ang kamay ng banal. Walang aamin, di ba? Pero meron po dito, nagsusumikap maging banal. Walang makapagsasabing, Father, ako po banal, palagi po ako nagsisimba. Hindi ka sure. Pero ano po ang sigurado dito? Yung pagsusumikap nating maging banal sa harapan ng Panginoon. Ang makapagsasabing tayo'y banal ay ang Amang nakakakita sa atin sa kaibuturan ng ating puso kung ano nga ba talaga ang sukat, tugma at timbang na nilalaan natin sa paggawa ng kabutihan at kabanalan dito sa sandaigdigan. Kaya nga po, di ba,
ang sabi po ni Propeta Isaiah sa unang pagbasa, kapag haharap tayo sa Panginoon, pagsumikapan natin ang kabanalan sapagkat ang Diyos ang pinagmumulan ng lubusan at sukdulang kabanalan sa lahat. Kaya mga kapatid, ang ating pagsisimba, ang ating debosyon sa poong Jesus Nazareno, ang atin pong pagpunta sa simbahang ito, araw-araw, linggo-linggo, tuwing Biyernes o kung ano man po ang oras kayo nagpupunta dito, holiness or our devotion must be transformative. Pinagbabago tayo nito. Hindi pa pwedeng sabihin nating palasimba't paladasal ako kaya ako banal. Kaya ka naging banal dahil pinagbabago ka nito at nagsusumikap kang magbago para sa ating Panginoong Hesukristo. Because, my dear brothers and sisters, holiness of life will lead us to salvation. Because we always configure ourselves to the face of Jesus. Animoy, tayo'y nagsusumikap na maging banal, lalo tayo nagiging kawangis ng poong Jesus Nazareno. Pangalawa, mga kapatid, tinuturo po sa atin ng mga pagbasa, lalo't higit po ng mabuting balita, huwag kang matakot. Napakadaming beses pong sinabi ni Jesus, huwag kang matakot sa mabuting balita. Huwag kang matakot sa pumapatay ng katawan. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Yaan ang palagi niyang sinasabi. Bakit ba huwag tayong matatakot? Sapagkat, mga kapatid, kasama natin si Jesus sa kabanalan, kaya naiibsan ang takot sa ating kalooban. Kaya mga kapatid, isa lamang ang ating kakatakutan, ang Diyos na makapangyarihan. Hindi ang mga taong makapangyarihang nakaluklok sa kung ano-ano mang trono. Hindi ang mga taong naghahari-harian sa mundong ito. Isa lamang ang ating hari. Isa lamang ang dapat katakutan, ang Diyos na lumikha ng sangkatauhan. Kaya mga kapatid, huwag kang matakot. Si Jesus kasama natin sa pagpapakabanal na ito. Sa huli mga kapatid, ano bang tinuturo sa atin ng kabanalan at pagkawala ng takot para tayo'y tumapang? Tinuturuan po tayo ng turo at aral ni San Benito, isang bagay lang, makinig. Marunong ba kayong makinig? Ang isang taong nakikinig, mababang loob. Ang isang taong nagsusumikap maging banal, pinakikinggan ang tinig ng Diyos. At ang isang taong nakikinig ng tinig ng Diyos, matapang, walang kinakatakutan, kundi ang Diyos na makapangyarihan. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, sa pagsusumikap nating maging banal, sa pagsusumikap nating maging kawangis ni Jesus, pakinig tayo. Pakinig hindi ng chismis ng katabi mo, kundi pakinggan natin ang tinig ng Panginoon na may naisabihin sa iyo. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eucharistia, kabanalan, kawalan ng takot, pananalig natin sa Diyos ay pakikinig natin, pakikiisa natin kay Kristong Hari natin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.